Posibleng daanan din ng bagyong Marce ang mga lugar na una nang sinalanta ng mga bagyong Christine at Leon. Ang iniwang pinsala ng dalawang bagyo, inalala sa pambansang araw ng pagluluksa. Saksi si Ivan Mayrina. Nanigasang parang semento ang makapal na putik na dala ng bagyong Christine sa ilang eskwelahan sa Pulangi, Albay. Pahirapan ang pag-alis nito, kaya suspendido pa rin ang face-to-face classes. Halos sa ubos din sa bagyo ang mga gamit ng mga estudyante ayon sa kanilang principal. Pati mga bags po nila, mga gamit, pang-eskwela, damit, uniforms, mga sapatos, ganyan. Halos po lahat kasi mga inanod, ganyan, may mga nag-iba ng bahay. Sa tala ng DepEd Bicol, 860 na classroom sa buong probinsya ang tuluyang nasira sa bagyo. Mahigit 4,000 ang nagtamo ng major at minor damage. Dahil sa epekto ng mga bagyo, halos triple ang itinasang presyo ng mga gulay sa Baguio City. Pahirapan daw kasi ang pagkuha ng supply mula sa bayan ng La Trinidad. Yung ibang mas mura pa sa Manila, lalo na yung broccoli. Ramdam pa ang epekto ng mga dagdaang bagyo, pero abiso ng Pag-asa, maging alerto pa rin sa bagyong Marce na posibleng pagdaanan ng mga nauna ng sinalanta ng bagyong Christine at Leon. Posible itong maging typhoon at umabot sa signal number 4. Kapag mabagal ito ng malapit, so may posible nga rin naman na mas maramdaman yung mga lakas ng hangin at mga lakas ng mga pag-ulan. Kaya yung mga areas na naapektuhan nung previous sa dalawang bagyo, kailangan pa nga rin nating maghanda. Ngayong araw ay tinakdang pambansang araw ng pagluluksa dahil sa iniwang pinsala ng bagyong Christine at Leon at dami ng mga nasawing umabot sa 150. Si Pangulong Bongbong Marcos nagtungo sa itinutuloy na ground zero ng pananalasa sa Talisay, Batangas, kung saan ay pinagtirik ng kandila at ipinagbisa ang 20 pumanaw. Pag-amin ng Pangulo, hindi kailanman sasapat ang ginagawa ng pamahalaan hanggang may buhay na nawawala dahil sa kalamidad. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. Para makatulong sa pagbangon na mahagi ang gobyerno ng tig 10,000 piso para sa mga piling benepisyaryo, mga materyales para sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay at 10 milyong piso para sa lokal na pamahalaan. Sumama rin ang Pangulo sa pag-inspeksyon sa isang tulay sa katabing bayan ng Laurel. Dito, 11 namatay at 1 bilyong piso halaga ng infrastruktura ang winasak ng bagyong Christine. Dagdag pa sa mga naunang pagsubok sa lugar. Talagang malaki pong pangyayari po ito sa aming buhay. Nakaligtas po kami sa putok ng bulkan, ito naman po ang nangyari sa amin. Tila paulit-ulit ang tema sa mga pagbahandulot ng mga nakalipas sa bagyo, ang pag-apaw ng mga ilog, pagragasan ng baha at pambihirang buhos ng ulan. Sa gitna ng mga tanong kung saan napupunta ang pondo para sa mga flood control project na umabot sa halos 300 bilyong piso noong 2023 at tigmahigit 300 bilyong piso ngayong 2024 at sa 2025, bubusisiin ng Senado ang budget ng DPWH. Welcome ito si Pangulo, pero pagdidiin niya, matindi ang climate change. Kaya hirap kahit ang mga inilatag na proyekto. Talagang nang overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Bahang hindi pa nila nakita sa tanang buhay nila. Ganyang inilarawan ng mga taga Laurel, Batangas ang bahang nanalasa sa kanilang bayan sa kasagsagan ng bagyong Christine na nagpadapa sa Bayuyungan Bridge dito sa aking likuran. Kaya naman ang Pangulo may tagubilin sa mga ahensya ng gobyerno. Inatasan ng Department of Science and Technology na paigtingin ng mga warning system at komunikasyon sa DILG para mas mabilis sa maparating sa mga lokal na pamahalaan ang mga babala. Pinarerepaso rin sa DPWH at sa DNR ang disenyo sa mga kalye at tulay para maging mas akma sa nagbabagong klima. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Wala pa po isang linggo ang nakakaraan mula nang manalasa ang super bagyong Leon. At bago po niyan, ang bagyong Christine. Pareho pong Northern Luzon ang tinumbok ng dalawang bagyo. Ang bagyong Christine naglandfall sa Divilacan, Isabela noong October 24 at tinawid niyan ang Northern Luzon. Habang ang bagyong Leon naman dumikit sa Batanes bilang super typhoon nitong October 31 bago naglandfall sa Taiwan. At batay sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa,
ang bagyong Marce, posibleng tumbukin ang paligid ng Babuyan Islands o mainland northern Cagayan o di kaya ay bumaba at maglandfall sa Cagayan, Isabela area. Inaasahang magpapaulan din ang bagyong Marce at ang trough o buntot nito sa extreme northern Luzon at silangang bahagi ng Luzon, mga lugar na nauna ng sinalanta ng mga nagdaang bagyo. Sa tala po ng NDRRMC, 150 ang napaulat na nasawi sa hagupit ng bagyong Christine at Leon. 20 ang nawawala pa rin. Sa ibang balita, patay ang isang lalaki matapos mabaril ng kanyang tiyuhin sa Iloilo. Ang tiyuhin, patay rin. Sasaksak naman ng kapatid ng biktima. Sa Pangasinan, patay ang isang babae sa pananaksak ng kanyang mister. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Pinaglalamayan ng kanyang pamilya ang isang babaeng 47 anyos sa Orbis, Tondo, Pangasinan. Patay sa pananaksak ang babae at ang itinuturong salarin ang kanyang mister. Ayon sa pulisya, hapon ng November 1, lasing umanong sinugod ng sospek ang biktima na nooy may kinakasama ng iba. After ng inuman, napagdesisyonan nitong suspect natin na kanyang dalawin itong kanyang asawa at iuwi na sa kanyang bahay. So, along the way, nakita niya itong asawa niya at yung kanyang bagong kinakasama na nagbibilad ng palay. Nagkaroon ng confrontation hanggang nauwi sa habulan. Kwento naman ng sospek, bumalik siya sa kanyang bahay para kumuha ng kutsilyo. At pagbalik, dito na niya inundayan ng saksak ang kanyang misis. Nakatakbo umano ang kinakasama ng biktima. Tinanong ko dun sa asawa ko, sabi mo pupunta ka sa bahay. Hindi ako papayagan, sabi niya. Kabit mo lang yan, sabi ko. Tinira ko yung asawa ko. Hindi ko alam kung patay o hindi. Tumakbo na ako. Dead on arrival sa hospital ang biktima. Ayon sa panganay na anak, 6 na buwan nang hiwalay ang kanilang mga magulang. Ganun yung ginawa niya. Mas pang po. Bakit mismo ang asawa po niyo yung gumawa niyo? Ang alam po talaga namin okay na po. Labis naman ang pagsisisi ng sospek na mahaharap sa kaukulang kaso. Magtiyuhin naman ang nasawi sa Kalinog, Iloilo nito ring November 1. Ayon sa pulisya, habang pauwi mula sa sementeryo, nagkasalubong umano sina alias Istoy at grupo ng pamangkin nitong si alias JR. Kasama noon ni alias JR ang kuyang si alias Alan at kaibigang si alias Eugene. Ay kinabuhay sila walang ilalagyan tungod ka puro hubog. Kaya nga grupo kaya mga hubog. Doon nag-imbita na ibala, mga silang isog na si Tanay. Ayon pa sa mga pulis, si alias Eugene ang totoong target ni alias Istoy. Pero pumagit na si alias JR, kaya siya ang nabaril. Gumanti naman si alias Alan na sinaksak umano ni Istoy. Patay sina JR at Istoy. Sugatan si alias Eugene na nagtamo ng sugat sa kamay dahil sa tama ng bala. Pinaghahanap si alias Alan. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Patay sa pamamaril ang isang dating punong barangay sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa pulisya, lula ng sasakyan ng biktima kasama ang kanyang asawa at isa pang kaibigan ng pagbabarilin. Dead on the spot ang dating kapitan na nagtamo ng 6 na tama ng bala sa katawan. Sugatan ang kanyang misis habang ligtas ang kanilang kasama. Ayon sa pulisya, agad tumakas ang mga hindi pa nakikilalang salarin na sakay raw ng kotse. Utang ang isa sa tinitingnang motibo sa krimen. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Digit po ang nakikitang laban ni US Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump base sa mga survey. Kalahati ng mga botante nakaboto dahil sa early voting. Ang epekto ng eleksyon sa Amerika dito sa Pilipinas sa pagsaksi ni Rafi Tima. Formal nang nagsarang early voting sa Amerika at bukas magsisimula na ang botohan sa mga polling center. May mahigit 100 at 61 milyong botante sa Amerika at halos kalahati sa kanila bumoto na sa pamamagitan ng early voting. Sa ngayon, nag-iikot si Democratic nominee Vice President Kamala Harris sa Michigan habang si dating Pangulong Donald Trump ng Republican Party nasa Pennsylvania, kapwa mga tinatawag na swing states. Base sa mga survey, walang malinaw na leader sa dalawang kandidato kaya kung sino ang mananalo sa 7 swing state, posibleng maging susunod na Pangulo ng Amerika. That's going to be really where the decision will be made, so to speak, dahil
neck and neck sa lahat ng mga ibang mga states that will bring the electoral votes to close to 270. Ang 270 na sinasabi ni Ambassador Romualdez ay ang numero ng electoral votes na kailangan para manalo bilang Pangulo sa Amerika. Hindi kasi tulad sa Pilipinas kung saan ang may pinakamaraming boto ang mananalo. Sa Amerika, kung sino ang mauunang marating ang 270 electoral votes ang mananalo. Sa ilalim ng Electoral College System sa Amerika, kada estado ay may kaakibat na bilang ng electoral votes na umaabot sa 538 sa 50 US states. Bagamat pangatlo ang mga Filipino-Americans sa pinakamalaking populasyon ng Asian Americans ayon sa isang analyst, hindi ganun kalaki ang epekto ng mga Pinoy sa eleksyon sa Amerika. Yung bote nila magmamatter lang talaga kung nandun sila sa tinatawag nating mga swing states. Katulad ng Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. At sino man ang manalo sa dalawang kandidato, posibleng wala raw malaking pagbabago sa pulisiya ng Amerika sa Pilipinas. There might be a change in terms of the form but not necessarily in terms of the substance. Kasi meron pa ring elemento ng bipartisanship hinggil sa ano ba yung priority nila pagdating dito sa Indo-Pacific region. Ayan, of course, yung competition nila sa China at yung importansya ng mga alliances nila. Pero sa isinagawang forum ng Center for Strategic and International Studies kanina tungkol sa pamumuhuno ng Amerika sa bansa, nagbabala ang isang panauhin na may epekto sa ekonomiya ng bansa, sino man ang manalo kinahali sa Trump. In terms of promoting alliances and making sure, the Philippines are part of, Indo-Pacific economic framework and more investment, I think Harris is better. But in terms of, building a bilateral relationship, one based on personalities, one-on-one, I think that you would have, some opportunities there with Trump. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi.